Okay guys, no? Ano ba ang Ohm's Law? Okay. Ang Ohm's Law po ay state that the current directly proportional to the voltage and inversely to the resistance. So, ang ibig sabihin, ang Ohm's Law ang nagsasabi na ang current ay nakaproportional sa voltage at nakabaliktaran nito ng resistance. So, ibig sabihin, mas madaling salita, pag mataas ang current, mas mababa ang resistance. Pag mataas ang resistance, mababa ang current. At one sample, no? Sample ng nasa Ohm's Law. Ito ay fan motor. No? Fan motor. Tignan natin. Fan motor. Electric fan, no? Electric fan. Yan. Ito, kanya-kanyang coil. Yan. Kita mo naman, ito yung number 1. Ibig sabihin, mataas yung resistance niya. O, di ba? Mataas yung resistance niya. Bali, 3 coil ang dinanay niya. O, tapos yung number 2, mas mababa yung resistance niya kasi number 3. Kasi yung number 1, mababa ang resistance niya. Sabi rin, pag number 3, sabi rin, ang ibig sabihin, pag mataas ang current, mababa ang resistance. Ito. Mababa ang resistance, mataas ang current. Kaya number 3 siya, pag mataas ang current, malakas yung ikot ng LC, di ba? Malakas yung ikot. Number 2, umina siya. Umina yung, tumaas yung resistance, bumaba ng current. Kaya umina ng konti ang ikot yung number 2. Kasi yung number 3, mataas ang resistance, mababa ang current. Ganun lang po yun, no? Okay guys, no? Konting tip lang para sa gustong matuto ng tungkol sa kuryente. Meron tayong mga computation, no? Ohm's Law, para kahit paano makatulong to, no? Para makuha mo yung watts, ito siya. Para makuha mo yung watts, E squared over R, o kaya ito, E times I, makukuha mo na yung watts na yan. I squared times R, makukuha mo yung watts. Okay, para makuha mo yung amperahe, ito naman, P over E, o kaya E over R, tapos square root ng P, tapos over R. Tapos volts, para makuha mo yung volts, square root ng P times R. Tapos, o kaya I times R, volts din ang makukuha mo dyan. Tapos P over I, volts din ang makukuha mo dyan. Pero common, ito, ito magagamit mo to. Para makuha mo yung E, kailangan R times I. Makuha mo yung E na yan. Para makuha mo naman yung R, ganun din yan. Dito rin kinuha yan. Pero ito ang tuturo sa electronic, no? Ito ang common na ginagamit nila. Yan yung Ohm's Law. Okay, lang.